So 9:05 na hindi ko nasunod yung schedule ko. Hindi, para seryoso. Yung mga gabi, nagbabalik naman tayo sa palabang video natin. Ngayon, makikisaw-saw ako sa issue, no? At kaya nakikita nyo, naka-recording yan ng X-Recorder, pero ang dami atang maingay dyan at the same time, puro ko dada ng dada, distracted. So, continue na natin tong video na to. So, ayun. Pag may nangyayari talagang masama na tapos mga bata or kabataan yung, alam mo yun, yung involve. Tulad nung nakaraang issue yung Roblox na parang ibabanda yung Roblox kasi nagbabago lang yung ugali ng anak. Tapos ito naman nakaraan na dahil sa gore to fix that. Trip ko lang isasama yun kung bote game mo yun. Basta trip ko lang isasama yun. Pero anyways, yung sa gore box na kung di ako nagkakamali, may parang warning na rated 18 talaga yung laro na yun na for 18 plus. For 18 plus, letter P or hindi letter F. At nangyari dito. Na-distract ako isa pa. Alam nyo, bakit palagi na lang online game yung involved dito, no? Like, seryoso. Bakit palagi na lang puro video game yung involved sa mga issue pag tungkol sa ugali ng bata or kabataan? Planong iban yung Roblox. Planong iban yung Gorebox. Like, ano meron, te? Ang dami-dami yung pwedeng iban. Sa dinami-dami na pwedeng iban, ang napili talaga iban yung mga online games na pinaglalaroan ng mga bata or kabataan. No? Ang dami-dami, like online gambling, scatter or anumang gambling app yan or gambling site. Iban sa Pilipinas, 'di ba? Bakit tayo hindi magawang maban yung mga ganun? Kasi yun talaga nakakasira. Like may nabalitaan ako na may isang teacher ata basta may nagpakamatay dahil nalubog sa utang dahil sa online gambling na yan. Di ba? Yung literal na nakakasira since di ba pag nag-scatter ka or online gambling ka, pag nagsugal ka online, ayun, nakakasira talaga yon ng relasyon, nakakasira ng probably mentally, di ba? Kasi nauubos yung pera mo, imbis na yung pera mo nananahimik na pwede mong ilagay na lang sa mga magagandang bagay or sa mga crucial talaga, pinipili mong isugal yung pera mo kaysa nananahimik or meron ka pang pambili ng mga bagay na kailangan mo talaga. So, kung may ibabaw naman dito, dapat yung mga online gambling, yung mga gambling dapat, online gambling site or app man yan, kasi yun talaga yung nakakasira. Hindi yung mga video games. Alam nyo kung bakit? Dahil yan sa pagiging incompetent ng magulang na kulang, hindi nila inaalagaan yung bata, yung anak nila. Like, ganito lang siya. Para maging mapayapa yung buhay ng magulang, para maging payapa lang yung magulang, bibigyan ng cellphone yung anak or ng iPad or ng tablet, basta bibigyan ng gadget. Then, para syempre hindi magtantrums, hindi magkulit. So, para maging tahimik, nasa isang place lang yan siya. So, bibigyan ng cellphone or ng something gadget, 'di ba? Para hindi maggulit, hindi maging magulo. Tapos, pag kukuha na yung gadget na yon or utusan or something, hindi na mabitawan. At gusto na lang mag-gadget. Tapos, ang palaging sisi tuloy sa pagiging incompetent ng mga magulang ay yung video games. Ginagawang scapegoat. Kumbaga, binabaling yung sisi na kasalanan naman talaga ng magulang pero ayaw nila mag-take ng parang accountability, no? Kasi imagine this, no? Imagine niyo to. Ako, laki akong computer shop. And aaminin ko, adik ako sa computer shop nung may com shop pa. At pag nyo nalang pasinan ko, baka toto lang sa green, intrusive thoughts ko lang yon. Pero anyways, naririnig din na kasi ako sa mga naririnig ko, sa mga nakikita ko na sinasabi, iba na talaga mga kabataan ngayon, napapangatan ng ugali, dapat talaga iba yung mga video games na yan. Bibigyan ko kayo ng example and ng mga stories, okay? Adik ako sa home shop dati ha, adik ako sa home shop dati na dahil sa pagiging adik ko sa home shop ko, naghinto ako ng 2 months nung grade 4. Pero syempre, pumasok ako.
bumalik ako nung grade 4. Hindi yung bumalik, hindi naman nag-repeat. Parang nag-continue pa rin ako ng grade 4. Adik ako sa home shop dati, okay? Adik ako sa home shop dati. Palagi ako nagko-computer. Yung baon ko, minsan sinasakripisyo ko yung pagkain ko. Tapos kunyari, gagawa ng assignments, magdadala pa ng notebook, pero pang cheat lang pala sa GTA yung mga ilalagay sa notebook o sa papel. Yung kunyari may papaprint pero cheat codes lang ng GTA. And speaking of GTA, ang GTA po ay may pagka-violent, na may pagka-sexual, which is nung naglaro ako nun tapos may mga mission kasi doon. Diyos ko, na-trauma ako sa laro na yon. Hindi ko na inulit yung mission na yon. Hindi ko na inulit yung mission na yon. My goodness ko. So, imagine na yung GTA meron siyang pagka-violent na may pagka-sexual or R18 talaga. Pero hindi naman ako ng rape, hindi naman ako bumatay. And marami pang mga parang gun or gun related or parang combat related tulad nila ng Rules of Survival, Crossfire, Point Blank, and Code M, PUBG, Fortnite, and marami pang iba. Pero hindi kami pumapatay ng tao, hindi kami nananakit. And mabalik tayo sa com shop na yan. Dahil nga, syempre, before pandemic, may com shop pa. Sa com shop, may mga mag-aaya sa'yo, tara 1v1 tayo or 5v5, 4v4, 3v3, 2v2, 1v1. Laro tayo ng ganto. Ganyan. Minsan postahan ba yan? Pero ako, nabi ako nakipagpostahan. Pero anyways, laro tayo. Ay, nabali. Charing lang. Diba yun? Lalo na pag, may mga spectator din or yung mga, yung mga boys at the back. Yung mga tambay at the back. Yung mga, either yung mga, naghihintay ng turn nila or yung gusto lang manood talaga sa mga nag-computer, sa mga nagagawa sa computer. So, ayun. Pag maraming tao, tas lalo na yung mga naglalaro, pag napatay ka nila, ang hina mo pala eh. Hindi ka marunong, kunyari, sa mga sa mga laro na barilan, hindi ka marunong tumutok, hindi ka marunong mag-passcope, hindi ka marunong gumamit ng sniper, hindi ka marunong gumamit ng M4A1, 88, AK-37 ba yun? Hindi ka marunong gumamit ng rifle, hindi ka marunong makipagkatsaan. Pag mga Dota naman, League of Legends, ang hina mo pala gumamit ng Huskar, ang hina mo gumamit ng Minotaur. May Minotaur ba? Diba meron? Ang hina mo gumamit ng Razor. Wah, ang hina mo gumamit ng Zeus, ng Furion, ang hina mo Sadlol naman. Ang hina mo gumamit ng ng Ash, ang hina mo gumamit ng ng nakalimutan ko na yung mga pangalan. At minsan, hindi lang trash talkan yan. Minsan, P-word ka, PUI ka, ganun. Murahan pa yan, diba? Magmumurahan pa yan. Alulutong pa ng mga mura ng mga tambay dyan. Tambay man o nanlalaro. Or naglalaro. Alulutong magmura, diba? Na yung mga natatalo, nababaog. Hindi ko alam kung ano yung magandang term doon. Yung baog kasi yung hindi ko alam kung alam pa nila yun hanggang yun eh. Yung baog, yung pag mas lamang yung kills mo kaya sa deaths. Halimbawa, ang kills mo ay 3, ang deaths mo ay 9. Baog yun. Hindi ko alam naman. Gusto ko lang mag-explain ng context. Yung parang seryoso ng topic ko yun pero tumatawa-tawa. Na-enlighten ko yung topic. So yung mga nalulugi, which is yung nababaog nga, parang nonchalant lang, tahimik lang sa Gedli. Tahimik lang naglalaro. Pero syempre, hindi naman magpapatalo pag nakambak nila yan, pag nanalo sila dyan. 100, hindi naman 100%. May mga ilan dyan na mumurahin nila pabalik, tas malulutong na mura. PI ka na, ayabang mo, dapat maging humble ka lang sa umpisa. Blablabla. Diba ganon? May mga pag-ganon yan. Yes, nagmumurahan kami. Ang lulutong ng mura namin. Ano pa bang ginagawa namin? Nagmamayabangan kami sa set isa. Okay? Minsan pag piko na talaga yung naaasar, pag napipiko na talaga yung isa or yung grupo, nakapagsalita na ng hindi magandang salita, yung mga masakit na salita talaga,
Pero hindi ka may pumatay ng tao. So, nasa pagpapalaki lang talaga ng ano yan, bata yan. Ang issue talaga ay yung magulang, hindi yung tao, hindi yung anak. Okay? Kaya pag meron kayong narinig na sinisisi ng mga tao yung video game, sisa nyo yung video na charing lang. Seryoso naman kasi palagi na lang video games eh. Puro na lang video games pag related talaga sa ugali ng mga tao yung ano. Like, dahil sa Gorebox na ano, ibabanda yung Gorebox. Tapos syempre, video game yun. So, marami tuloy gamer, including me. Like, imagine mo, nag-Left 4 Dead ako, naging zombie ba ako? Diba? Lalo na yung Left 4 Dead na fantasy na medyo hindi realistic. Kasi yung zombie kasi sa Left 4 Dead, lalo na si ano, si Tanker, talagang sasapayin ka nun be. Malakas manapak yun. Switch nga, pag naka-expert ka, patay ka kagad, pero down ka lang sa umpisa eh. More likely pag hindi yung parang pinaka-max, alam mo to, extreme ba yun o expert, basta yun na yun. Pero yung mga zombie minsan, kahit i-baseball bat mo lang, ang lambot ng katawan ng zombie doon, like seryoso, i-baseball bat mo magkakahati-hati na agad yung katawan nila. Hindi ko alam kung bakit ganun yung Left 4 Dead, yung zombie, yung mga normal infected lang. I mean, lahat naman is special infected, pero yung pinaka-special talaga, like, yung mga pinaka-special doon, siguro sabi natin normal infected. Yung mga, ano, ang special infected doon, yung switch, yung witch, tanker, or tank, yung ang laki ng katawan, sasapahin ka nun, babatuhin ka nun ng bato, sasapakan niya yung kotse, ano yung gano'n, kung ano yung gagawin niya sa'yo, di ba? Yung boomer, nabubulagin ka, tapos lahat ng zombie mapupunta sa'yo. Spitter, nasusukahan ka, duduraan ka. Yung smoker na didilaan ka. Yung ang haba din ng dila, tapos ang hirap lang na yun, yung charger na i-charge ka or ano, tawag dito, i-charge ka niya, yung babanggain ka niya or ano ba magandang term doon? Sa babanggain ka niya, ganyan. Yung hunter na lalapain ka niya. Yung Jackie na pinakaayokong ano yun eh. Yung pinakaayokong special infected yung Jackie. Nakakainis yun eh. Nanliligaw kasi yun. Diyos ko eh. Or yung pinaka-nakakatakutan ko eh. Kasi pag nakahap na sa'yo, ililigaw ka eh. Kung titignan nyo maraming laro ang may pagka-violent theme. Tulad na lang ng GTA, Left 4 Dead, yung mga gun games. Pero hindi kami pumatay ng tao. Okay? Kahit nasabihin mong nag-aaway-away kami, nagbabardagulan, siguro yung pinakamalala na siguro nagsasapakan. Pero hindi namin pinatay yung isa't isa. So, ang problema talaga, yung magulang. Kasi kung video games, ay sa una pa lang, baka ubos na yung kabataan ngayon. 'Di ba? Kung video games talaga yung may kasalanan kung bakit nakakapatay or pumapangat ugali ng tao, baka nga wala ng kabataan eh. Wala na ako dito, wala na kami dito yung mga kasama ko sa generations ko. Kasi, alam mo yun, kasi video games nisisi nila eh. So, kung video games yung dahilan kung ba't pumapangat ugali, I mean, merong part. Pero kung hindi check ng magulang talaga, ang lala. Ngayon kasi, na cellphone na lang, mas malala talaga ngayon. Kasi dati, computer eh. Kung hindi ko yung may-ari, ano yun? May bayad yun. 5 piso half hour sa amin. Pero ngayon, cellphone na nasa-charge. Diba, hindi mo na kailangan humingi pa. Mapingi ako 5 pang computer lang. Hindi ganun. Diba, hindi ganun yung gumagana yun. Like, maya-maya. Mapera mo cellphone, yun lang yun. And again, may mga magulang na tamad mag-alaga. Para lang maging payapa sila. Tapos yung mga anak nila hindi maging magulo. Bibigyan ng cellphone. Tapos pag hindi na mautusan, pag hindi na, pag pumapangat na ugali,
nagiging ano na eh, nagiging scapegoat na naman yung video games na yan. Sinisisi na naman yung video games. Dahil sa video games na yan, iba na yung video games na yan. So, kung meron naman dito ibaban, dapat mga online gambling. Kasi nakakasira talaga. Yun talaga nakakasira. And yung mga sites na gambling nga. Summary or bottom line or ang pinaka point ko, pwedeng may part ang video games pero ang pinakamalaking part ay yung sa magulang talaga. Kasi sa panahon natin ngayon dahil nga technological na tayo ngayon. Technological. Mga teke na yung mga kabataan ngayon. May part yung video games kasi nagtatantrums na yung mga anak pag hindi na binibigyan ng cellphone. Pero even if wala yung mga video games na yan, pero ang pangat na environment na kinalakihan niya, o na environment na kung nasaan siya na andon. Kasi imaginein mo, pag yung mga magulang ng bata hindi nagmumura, hindi rin magmumura yung bata. Kapag nagmura yung bata, tananan mo, saan ka mo natutunan yan? Sa labas po, sa mga naririnig ko lang po sa labas. Minsan yung bata ang nagre-reflect sa ugali ng magulang, di ba? Tulad ng yung kakasabi ko lang na pag ang magulang hindi nagmumura, hindi rin magmumura ang bata. Kung magmura man yun, sa labas niya natutunan yun, hindi sa magulang niya, okay? Kasi in the first place, sa bahay talaga ang pinaka-foundation ng good manners or ng manners. Sa tahanan, sa bahay, unang mahuhubog o unang dapat ini-develop or ini-improve yung ugali ng bata or pinapalaki ng maayos. Yes, may part ang school. May part ang school. And probably mga kaibigan, may part yan. Pero, ang pinakamalaking part talaga ng paglaki ng isang bata sa magulang or sa bahay. Ang mahirap kasi ngayon, yung mga magulang, ni-spoiled na yung anak nila. Tapos pag lumaka na yung ulo, may hirapan sila. Okay? Tapos minsan kasi, meron ako nakita sa yung kay Teacher Carla, nagrereklamo yung magulang na dapat sa school daw dapat sa school daw tinuturo yung mga magagandang ugali na yan, hindi sa bahay. Sa bahay nga dapat una nga talaga hindi sa school. Ang sa school kasi mga yan, like mga math, English. Kasi sa bahay nga naman kasi talaga kasi hindi naman siya sa school ng anak, hindi naman sa school ginawa yung bata, di ba? Hindi naman sa school ng anak, hindi naman sa school yung nanay ng bata, hindi naman sa school yung magulang ng bata. Pero may nakita din akong topic or may sinabi sa content creator na tinanggalan din daw ng magulang ng karapatan disiplinahin yung mga anak nila ng teachers. So kumbaga, maski teacher, hindi magawa madisiplina yung bata kasi nga tinanggalan ng magulang ng karapatan. Alam mo nyo, pag ganyan talaga ginagawa nyo, may hirapan talaga kayo pag lumaki yung ulo pag yung anak nyo naging pangatong ugali. Kailan din yung makikinabang ng pag pumangat ugali kayo yung may hirapan, di ba? Kasi may mga magulang na hindi na disiplina ng anak. Pero pag iba ng disiplina ng anak, ang magiging masama pa, yung nandidisiplina. Papagalitan, wag mo ang ganyanin yung hayaan mo yung bata. Hayaan mo yung bata sa gusto niya. So, syempre, lumalaki yung ulo ng bata, na-spoil na ang magiging mindset niyan, ay, kakampi ko si mama, kakampi ko si papa. Kakampi ko sila. Kaya hindi dapat ako matakot. Gusto kong gawin to, gagawin ko palagi ito. At impulsive thoughts ko, hindi ko lang bakit ako pumunta doon. Kasi naman, hindi ko nakita yung or akala ko yun yung pagpapahingahan. So kung ayaw yung disiplinahin ng iba, ang anak nyo, sa inyo muna magdisiplina, ha?
disiplinahin nyo yung anak nyo. Huwag kayong maging incompetent. Huwag nyong katamarin yung pag-aalaga ng bata. I-monitor nyo yung bata. I-monitor nyo yung anak nyo. Huwag nyong isisi sa video games yung kasalanan nyo. Kasi, ang pinakamalaking bahagi dito, yung guardian or yung magulang. So, i-monitor nyo yung anak nyo. Monitor nyo yung cellphone niya. Meron ako nakikitang mga, di ko lang alam kung meron built-in yung phone. Pero, may mga monitoring app na pwede mong i-connect yung cellphone mo sa cellphone ng anak mo para makita mo yung ginagawa niya sa buhay niya, yung ginagawa niya sa cellphone niya. And kontrolado mo rin, halimbawa, pwede mo siyang ilock. Pwede mong ilock yung cellphone niya. And hindi niya mabubuksan yun. Ikaw lang makakabukas nun. I-monitor nyo. Hindi palaging cellphone dapat ang hawak. Hindi palaging pinagbibigyan ng bata kasi nga lalaki yung ulo, may spoil. Kasi kailan din may hirapan yan. At hindi lang kayo may hirapan, actually. Maraming taong may hirapan dyan pag in-spoil nyo yan. Hindi lang mga magulang. O dahil manadamay pag spoil ng bata. So, tulad ngayon na may pasok, wag lang puro cellphone. Tsaka lang mag-cellphone pag tapos na sa pag-aral, tapos na mag-assignment, tapos na yung lahat ng dapat gawin sa school. And kung siguro sa tingin nyo masyado mabilis, bigyan nyo pa ng ibang gagawin like household chores or kung gusto nyo related pa rin sa academics. Pwede nyong mag-solve ng math or ng mga English problem tuloy. Ano naman English, yung mga English problem like what will you do if you gonna do this? Ganito ganyan. Pagbasahin niyo yung bata. Okay? Advanced learning. Diba? Mag-advanced learning din kayo. Tsaka doon lang bigyan ng cellphone yung pag-accomplish na or pag kailangan ng research. Halimbawa, paano gumagana ang isang bagay na to? So, pag hindi mo alam, pag hindi mo kaya sagutin ang sarili mo, at kung mayroon kang ginagawa, kung busy ka, doon mo na ibigay sa bata ang cellphone. Okay? Tandaan nyo yan. Again, huwag nyong gawing scapegoat ang online games or ang mobile games or ang video games. Hindi palaging kasalanan ng video games. Ang may pinakamalaking part ay yung magulang or guardian. Okay? So, sana meron kayo natutunan sa video na to, sa rant ko. Sana naintindihan nyo yung side ko. So, sana matigilan yung pagbaban ng, ng video games kasi yun nga, wala namang kasi kinalaman, di ba? Sana hindi ba ng video games, mahir ang ating side mga gamers. So, tulungan nyo ako or tulungan nyo kaming mga gamers, content creators, or magtulong-tulong tayo para hindi maban ng video games. Dapat maunawaan ng gobyerno at maunawaan ng mga magulang or ng guardian or dapat maunawaan, maintindihan ng lahat na pinakamalaking part, cliche na siya sa video na to, is part talaga ng magulang. Okay? Dapat ina-emphasize yan kasi kawawa yung mga gamers, kawawa yung mga games tuloy na wala namang kinalaman na pwedeng pang madamay, di ba? So, kawawa yung mga yung mga games na madadamay, yung mga gamers tuloy dahil sa lalo na mga content creator syempre. I mean, both lang naman, basta madamay dahil sa isang issue na yan, okay? Sana nagets nyo ako, and yun lang. Magkita tayo sa ating video. Next video, abangan yung Grow a Garden. I-upload ko to bukas ng 8 a.m. Sana sa pag ako gumawa ng thumbnail kasi 9:50 p.m. na ngayon ng gabi. PM na nga ng gabi pa. Sana sa pag ako gumawa ng thumbnail. And ayun. Late na kasi hindi na ako nakapag-edit ng 8 p.m. kasi or ng 7 to 9 kasi medyo nababanas ako kanina eh. Dami ko kasi iniisip, dami kong problema. So, bukas 8 a.m. nyo ito mapapanood. So, schedule ko na lang to. Kasi bukas may training ako. Which is, hindi naman parang, hindi nyo na malaman yan, basta yun na yun. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share na rin to sa mga taong kilala nyo, syempre. Share na rin yung video na to. So, yun lang. God bless. See ya.